Pagkatapos nito, nang siya ay pumasok, ipinakita sa atin ang marami pang mga tindahan sa paligid ng lugar. Sa isa sa mga ito, may isang tindero na sumisigaw, talisman para sa benta. Halina't tingnan, sa ibang lugar, may mga kakaibang artifact na ibinebenta. Nang makita ang mga ito, naisip ni Yi sa kanyang sarili, marahil dahil ang mga cultivator ng dakilang daan ng Marshall ay nagsasagawa ng mga eksorsismo sa paligid dito, ngunit tiyak na maraming mga kalakal na may kaugnayan sa halimaw. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang kanyang token at sinabi, may 2 araw pa bago ang pagsusulit, kaya dapat akong maghanap ng matutuluyan. Kasabay nito, ang kanyang alaga ay gumagawa ng ingay dahil ito ay gutom. Kaya't nagtungo siya sa isang hotel, at sa sandaling pumasok siya, isang waitress ang bumati sa kanya at nagtanong, ikaw lamang ba o may kasama kang grupo? Sumagot si Iz, hindi, mag-isa akong dumating. Nang marinig ito, sinabi ng waitress, kung gayon, mangyaring dumaan dito. Umupo si Iz at nagtanong, mayroon bang ulam na inirerekomenda ninyo? Sinabi ng waitress sa kanya, ang aming braised meat ay napakahusay. Pagkatapos ay nag-order si Iz, at parehong ang waitress at ang batang nakaupo sa likuran ay lubos na natahimik nang marinig nila ito. Sinabi niya, pagkatapos ay 1 mangkok ng maanghang na sopas ng manok, 3 mangkok ng braised meat, 1 mangkok ng samyang noodles, 1 order ng steamed dumplings, 1 palayok ng steamed eggs, 1 malaking scallion kimchi pancake, at maraming kanin, pakiusap. Tumingin sa kanya ang waitress at nagtanong, hindi ba't sinabi mong mag-isa kang dumating? Simpleng sumagot si Iz, oo. Pagkatapos ay tinanong ng waitress, kung ganoon karami ang iyong o-orderin, bakit ka pa nag-abalang magtanong ng rekomendasyon? Sumagot si Iz, para makapag-order ako ng dagdag. Sa tabi ng kanyang mesa, narinig ito ng isang batang Panginoon at sinabi, ang kawili-wiling tao naman, tinawag niya itong isang gutom na multo at sinabi sa waitress, gagawin ko ang eksaktong parehong order tulad ng sa kanya. Nang marinig ito, parehong nagulat ang waitress at ang bida. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ng waitress na dalhin ang parehong kanilang mga order ng sabay, ngunit halatang nahihirapan siya sa dami ng pagkain, at tanging bumulong siya, naku naman. Sa gayon, ang dalawa ay agad na nagsimulang kumain na parang mga taong nagugutom, nilalamon ang pagkain sa harap nila nang walang pagpipigil. Pinapanood ang hindi kapani-paniwalang dami ng pagkain na naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Ang waitress ay nakatitig lamang sa pagkabigla at sinabi, ano ba itong nakikita ko ngayon? Paano kasya ang lahat ng pagkain na yun sa katawan na yun? Samantala, ang batang Panginoon ay tumingin sa bida at naisip sa kanyang sarili, nakasalubong ko ang isang karapat-dapat na karibal sa aking unang araw sa Chongzongyong, hindi ba? Akalain mong may isang taong kumakain ng kasing dami ko. Patuloy siyang nakatitig sa bida habang iniisip ito. At dahil patuloy siyang nakatingin sa kanya, napansin siya ng bida at lumingon. Nang makita ito, muli na namang naisip ng batang Panginoon, mukhang may kamalayan din siya sa akin. Pasensya na, pero panalo ako sa laban na ito. Kasabay nito, tumingin si Iz sa batang Panginoon at naisip sa kanyang sarili, ang bagal lumabas ng pagkain dahil sa lalaking iyon. Pwede bang kumain na lang ako ng mabilis at umalis? Pagkatapos ay tumawag siya sa restoran, boss, 2 pang mangkok ng maanghang na sopas ng manok, pakiusap. Sa eksaktong parehong sandali, tumawag din ng batang Panginoon, boss, 1 pang braised short ribs dito. Nang marinig ang kanilang mga kahilingan, lumapit sa kanila ang waitress at sinabi, mga customer, nagkaroon kami ng ilang D&Dashers kamakailan. Kaya, bago maglagay ng dagdag na order, gusto kong bayaran ninyo ang inyong nak-ain sa ngayon. Pagkatapos ay lumakad siya sa batang Panginoon at sinabi sa kanya, iyon ay 490 June bawat isa. Masayang inilabas ng batang Panginoon ang pera at sinabi, eto na. Nang marinig ni Iz ang presyo, agad niyang naisip sa kanyang sarili, 490 June, akalain mong ang kinakain ko sa isang pagkain sa Gasa ay nagkakahalaga ng ganito, kung ganyan ako kakain sa bawat pagkain, mauubos agad ang aking pera sa paglalakbay. Napansin ng batang Panginoon ang itsura ng bida at mabilis na napagtanto na ang pera ang problema. Nang makita ito, lumingon siya kay Iz at sinabi, kung hindi ka na makakain pa dahil sa kakapusan sa pera, pwede kitang bayaran, kaya't kumain ka pa. Pagkatapos ay kumuha siya ng mas maraming pera at iniabot ito habang sinasabi, eto ang bayad sa aking nak-ain, pwede na akong mag-order pa.
Di ba, tinanggap naman ng waitress ang bayad, gayunpaman, sa sandaling narinig ito ni Yiz, agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan at mabilis na lumakad papunta sa Batang Panginoon. Hinawakan niya ang kamay ng Batang Panginoon at sinabi, "Salamat sa alok, ngunit tatanggi ako." Nang marinig ito, tumingin sa kanya ang Batang Panginoon at nagtanong, "Bakit ka tatanggi? Ikaw ay kakain ng libre at ako ay may kompetisyon. Hindi ba't panalo-panalo para sa ating dalawa?" Binitawan ni Yiz ang kanyang kamay at direktang sumagot sa kanya. "Kung hahayaan kong may bumili ng pagkain para sa akin na kaya ko namang bayaran ito, pakiramdam ko ay nabababa ang aking paggalang sa sarili." Nakinig ang Batang Panginoon sa kanyang mga salita at pagkatapos ay sinabi, "Sige, ituturing ko na iyon na naiintindihan mo ako." Sa gayon, tiningnan niya ang kanyang sariling kamay, ang parehong kamay na kanina ay hawak, at pagkatapos ay tumingin muli sa kanya. Nagtanong siya, "Kung gayon, dapat na ba akong umalis?" "Ano ang pangalan mo?" Sinabi ni Yiz ang kanyang pangalan. At ipinakilala rin sa atin ang pangalan ng Batang Panginoon. Sinabi niya, "Ako si Hon Shan." Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Si Yiz, ikaw ay kukuha rin ng pagsusulit sa dakilang daan ng Marshall, tama ba?" "Oo, sayang naman kung ang laban natin ay magiging tungkol sa pagkain. Sa halip, ayusin natin ito sa panahon ng pagsusulit sa dakilang daan ng Marshall." Tumingin sa kanya si Yiz at simpleng nagtanong, "Isang laban, bakit kailangan nating gawin yun?" Naglabas si Yun Chan ng ilan sa kanyang daladalang presyon at sumagot ng may kumpiyansang ekspresyon, dahil masaya ang makipagkumpetensya sa isang tao at tumayo sa itaas nila. Si Yun Chan ay hindi handa na ipagpatuloy ang usapang ito. Kaya, lumingon siya at nagsimulang umalis sa lugar. Bago umalis, sinabi niya, "Pagkatapos ay magkikita tayo sa loob ng 2 araw sa pagsusulit. Aabangan ko yun." Si Yiz, pinanood ni Yiz ang Batang Panginoon na lumakad palayo at naisip sa kanyang sarili, kaya ang mga bagay na ganyan ay masaya para sa kanya. Ang pagpanalo laban sa isang halimaw sa isang laban ng buhay o kamatayan ay hindi naging masaya para sa akin. Tulad ng sinabi ng puno, marami talagang kakaibang tao sa mga cultivator. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa 2 araw makalipas. Si Yiz ay ngayon ay papunta sa lugar kung saan gaganapin ang pagsusulit. Naglalakad patungo sa bakuran ng pagsusulit habang nakatingin sa unahan sa landas. Gayunpaman, habang papalapit siya, may napansin siyang kakaiba. Ang daan patungo sa bakuran ng pagsusulit ay lubusang nakaharang. At tumingin si Yiz sa sitwasyon ng may pagkalito bago naisip sa kanyang sarili, bakit nakaharang ang daan patungo sa bakuran ng pagsusulit? Sa wakas ay narating niya ang lokasyon ng pagsusulit. Pagdating niya, inilayo niya ang ilang mga bata at nagpatuloy pasulong lamang upang tumingin sa unahan at mapagtantong ang mga tao ay nanghihina. Lubha siyang nabigla sa tanawin dahil maraming mga examinee ang sumusubok na umakyat sa hagdan patungo sa itaas, ngunit isa-isa silang patuloy na bumabagsak pabalik. Tumingin si Yiz sa itaas at may napansin na nakaupo doon. Isang hindi kapani-pani walang malakas na enerhiyang parang halimaw ang nagmumula sa katawan ng taong yon, at ang presyon na nagmumula sa kanya ay napakalaki. Nang makita ito, agad na naisip ni Yiz, bakit narito ang isang halimaw? Hinugot niya ang kanyang sandata at malapit ng atakihin ng sa mismong sandaling iyon ay biglang lumapit si Yun Chan mula sa likuran at sinampal siya sa ulo na sinasabing, "Narito ka na pala, Yiz, huwag kang mag-alala. Ito ay isang halimaw na inilagay ng dakilang daan ng Marshall." Itinuro ni Yun Chan ang harapan at sinabi, "Nakikita mo ba ang karatulang yun doon? Mukhang ang pagpasok sa bakuran ng pagsusulit ay ang unang pagsubok." Malinaw na nakasaad sa paunawa, pagsusulit sa pasukan ng dakilang daan ng Marshall, tarangkahan ng Dragon, una. Ang mga examinee na makakadaan sa pangunahing tarangkahan ay tatanggapin sa bakuran ng pagsusulit. Pangalawa, ang halimaw ay hindi aatake. Pangatlo, ang pag-atake sa halimaw ay magreresulta sa diskwalipikasyon. Wakas ng paunawa, tagapangasiwa ng pagsusulit ng dakilang daan ng Marshall, tumingin si Yiz kay Yun Chan at nagtanong, kung ang kailangan lang nating gawin ay makapasa sa halimaw at pumasok sa pangunahing tarangkahan, bakit nanghihina ang mga tao? Sumagot si Yun Chan, dahil hindi ka basta-basta makakapasok. Pagkatapos ay itinuro niya ang hagdan at ipinaliwanag kung ano ang nangyayari. Isa sa mga examinee ang kasalukuyang sumusubok na umakyat paitaas. At naisip ng taong yon sa kanyang sarili, ang dahilan kung bakit ang mga examinee na dumaan dito ay nanghina.
ito ay dahil napagkamala nila ang nakamamatay na intensyon na ibinubuga ng halimaw bilang kanilang sariling kamatayan. Ngunit hanggat nakasaad na ang halimaw ay hindi aatake, ang pagsubok na ito ay madali. Gayunpaman, habang patuloy na umaakyat ang examine, biglang inilabas ng matandang nakaupo sa itaas ang kanyang espada mula sa kung saan siya nakaupo. Sa sandaling kumilos ang espada, isang napakalaking dami ng nakamamatay na intensyon ang pinakawalan, at ang presyon ay naging napakatindi na ang examine ay nakaramdam na parang ang kanyang leeg ay naputol na, lubusang nalula sa sensasyon. Sinabi niya, tiyak na sinabi nitong hindi ito aatake, pagkatapos ay nanghina siya at bumagsak pabalik sa hagdan. Nang makita ito, sa wakas ay naunawaan ni Iz ang sitwasyon at sinabi, kaya pala nakaharang ang daan. Pagkatapos ay tumingin sa unahan si Yun Chan at sinabi, sa tingin ko ay kikilos na ako ngayon. Lumingon siya kay Yiz at nagtanong, ano ang gagawin mo, Yiz? Mahinahong sumagot si Yiz, umakyat, syempre, pagkatapos ay ngumiti si Yun Chan at sinabi, nauna ako rito, kaya mauuna ako. Pagkasabi nito, agad na nagsimulang gumalaw si Yun Chan patungo sa itaas sa isang hindi kapani-pani walang bilis. Ang mga estudyanteng nanunood mula sa ibaba ay nabigla sa kung gaano siya kabilis umusad at nagsimulang mag-usap-usap, malinaw na pumasok siya sa domain ng nakamamatay na intensyon nito. Ngunit sumusugod siya pasulong ng walang pag-aalinlangan, maaaring inalis ng halimaw ang nakamamatay na intensyon nito, hindi nito ginawa, hinahayaan niyang dumaan sa kanya ang papasok na nakamamatay na intensyon. Habang patuloy na umaakyat si Yun Chan, ang nakamamatay na intensyon ng halimaw ay palapit ng palapit sa kanya, pinipindot siya ng may napakalaking puwersa. Gayunpaman, hindi tumigil si Yun Chan, sa halip, pinakawalan niya ang kanyang sariling enerhiya ng tubig sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ginagamit ito upang putulin ang papasok na nakamamatay na intensyon habang patuloy siyang umuusad patungo sa itaas. Matapos itulak ang napakalaking presyon, sa wakas ay narating ni Yun Chan ang itaas. Lumapit siya sa matanda, hinawakan siya, at buong kumpiyansang sinabi, sa wakas, nakarating ako. Nang makita si Yun Chan na matagumpay na nalampasan ang pagsubok, ang mga taong nanunood mula sa ibaba ay naiwang walang masabi. Nagawa ni Yun Chan na makapasa sa nakamamatay na intensyon ng halimaw ng walang pag-aalinlangan, na nagpapatunay na siya ay tunay na nasa ibang antas. Habang pinapanood ni Iz ang eksena, ang kaisipan ay natural na pumasok sa kanyang isipan, siya talaga ay ibang klase.